So, Doc, is she losing it? Well, nasobrahan ng alak sa katawan ng pasyente. Alcohol poisoning. And she will be intubated hanggang sa mawala ang toxic sa katawan niya. And after that, ipapasok niyo na siya sa psychiatric ward. Am I right? I-assess pa natin kung kailangan siyang admit as mental patient pag natapos yung detox niya. Ay, naku, Doc, pero I'm telling you, ha, my sister is going nuts. Kaya may alcohol o wala, she needs professional help. Tita naman, paano kung talagang lasing lang si Mommy? Bakit ba pinupush mo na baliw siya? Naku naman, Rachel, ano pa bang ebidensya ang kailangan mo? In denial ka ba? Ano pa ba ang tawag mo sa nanay mong alcoholic na basta-basta na lang sumusugot at namamarel? Magbabantay naman ako kanina niya. Si Mommy rin nasa ospital. Alcohol poisoning. Ganun lang? Nalasing yung mami mo kaya niyo muntik papatay nanay ko? Oo! Hindi ko alam, June. Hindi naman gagawa ng masama si Mommy kung walang nagtutulak sa kanya na gawin yun eh. So kung sinasabi mo, kasalanan pa ni nanay kaya siya nabalil? Siguro. Nananadya naman kasi yung nanay mo eh. Di ba gumaganti siya kay Mommy? Pero din niya talagang patayin yung mami mo. Oo nga, June. Pero sinasaktan niya yung damdamin ng nanay ko. Sobrang disturbed na ni Mommy. Hindi niya na makontrol yung mga kinikilos niya. Baka nga mapunta pa siya sa psychiatric ward dahil sa mga ginagawa ng nanay mo eh. O ito dapat lang. Reason yung mami mo nawawala sa tamang pag-iisip eh. Hindi siya susugot tapos pagtatangkaring patayin si nanay kung nasa tamang pag-iisip siya. Alam mo, mamimili lang naman tayo. Baliw ba yung nanay mo o kriminal? Sorry, pero nakakasakit ka na. Rachel, alam mo, hindi ko alam kung bakit mo pinagtatanggol yung mami mo. Di ba nanay ko yung buntik mamatay? Jun, hindi ko naman sinasabing walang ginawang masama yung mami ko eh. Alam natin pareho na mabubuting tao yung mga nanay natin. Gumagawa lang sila ng masama dahil sa galit nila. Siguro nga. Rachel, ayoko na naman yung makapatungkol nito eh. Ito mga nangyari sa atin na daw. Dahil lang sa away nila. Jun, gusto ko rin naman itong maayos eh. Ayokong sila yung maging dahilan para maghiwalay tayo. Sana nga rin siya hindi. Hindi naman sinasabing sumusuko na ako sa atin. Ako din naman, Junior. Kailangan tayo ng mga nanay natin. Sorry kung di kita masusuportahan sa mami mo. Kailangan din ako ng nanay ko. Buti naman nandito ka pa. Akala ko tuluyan ka na sumama doon sa
asawa mo at kumampi dun sa baliw na Ivy na yun. Kagabi pa nandito si Junior. Ano naman ang sinabi ng magaling mong asawa? Tungkol sa Ivy na yun. May huwag yun muna silang isipin, ha? Ang importante magpapagaling ka. Paano kung gagaling? Paano kung gagaling kung alam ko na nakalaya pa yung kriminal na yon? Kung nagawa niya yun sa akin ngayon, baka sa susunod mapatay niya na ako. Junior, hindi mo ako mapipigilan, anak. Pasensyahan na lang, pero ipakukulong ko yung babaeng yun. Nay, hindi na kailangan. Siguraduhin kong ipakukulong ko yung babaeng yun. Nay, hindi na nga kailangan eh. Bakit? At bakit? Nay, yung tao na sa ospital na. Baka din pa siya sa psychiatric ward pag napatunayan may psychological problem siya. Ikukulong sa mental si Ivy? Kung mo sabihin sa akin, tuluyan na nabaliw yung babae niya. Rachel. Oh, I want you to take care of my sister, all right? Tita, nagising na ba si Mami? Yes, dear. She's inside. Mami. Buti na lang nawala na daw lahat ng alcohol poison sa katawan mo. Ba't ako nandito? Ano nangyari? Wala ka ba talaga maalala? Si Laura, ano nangyari sa kanya? Okay na po si Nanay Laura. Ligtas na po siya. Ako? Paano ako? Makukulong ba ako? Saan yung mga pulis? Mami. Calm down. Hindi. Hi, Ivy. You're safe here. I'm Dr. Francis Ramos. You have nothing to worry about. Aalamin natin kung paano natin matutulungan ng isa't isa para gumaling ka. Okay? Ha? So, ano sinasabi niyo? Nabaliw ako? Ha? Ha? Baliw ako? Mami, hindi. Wait, tutulungan lang tayo ni Doc para maintindihan natin yung mga nangyayari sa'yo lately. Pagkakas mo ako dito. Miss Ivy, we just want you to calm down first. Calm down? Paano ako mag-calm down ang ginagawa niyo sa akin? Tinatrato niyo ako baliw, hindi ako baliw! Please, Miss Ivy. Mami, Calm down. makinig ka sa akin. Makipag-cooperate ka na lang, please. Andito lang ako, hindi kita iiwan, promise. Ikaw? Pati ba ikaw ang tingin mo sa akin? Baliw ako? Ha? Hindi. Sabihin mo sa kanya, hindi ako baliw! Paintindi mo sa kanya na hindi ako baliw! Hindi ako baliw! Hindi ako baliw! Hindi. Ano? Pinagkakaisahan ninyo ako, ha? Mami, hindi. Pinagkakaisahan ninyo ako? Ha? Ha? Pati ikaw, sarili mong anak, tingin mo sa akin, baliw ako? Ha? Hindi ako baliw. Daw mo! Relax, Miss Ivy.